Ito ay Prestige na 32 inches. Yan yung mainboard nito. Smart na rin nito. Ang problema ng unit natin, may time na normal yung display tapos bigla na lang didilim yung screen or nawawala yung kanyang picture. So may time naman na tuloy-tuloy siya. So ngayon kasi nawala na yung picture niya, kaya binuksan na natin yung unit. Yun o. May backlight yan, kaya lang wala siyang display. Tapos ang naging problema ng unit natin ay nasa panel issue yan. Supply ng kanyang DC to DC, pwedeng missing supply or clock signal issue. Pero sa mga ganitong issue kasi, hindi na tayo sa mainboard mag-check niyan pag mga display ang problema. Ang check nyo lang dyan yung supply ng ating board na ito, kung mayroon ba siyang supply na pumasok. So mayroon tayong nasukat na 12 dito. Tapos yung kanyang BGL, ito yung BGL natin, ay mayroon din siya negative 8. Ibig sabihin gumagana ito sa BGL niya. Pero magtataka kapag dating dito sa kanyang BGH, ito yung BGH natin. Yan. Ang nasusukat lang natin dyan ay negative 0.5. So hindi siya BGH. Tapos itong Bcom, wala din tayo masukat dyan. Itong HBEE nya ay dapat ito ay 7, 8, mga ganon. Wala din tayong masukat. Yan no. Tapos ito naman yung BEE natin ay wala rin. So ito dapat nasa 15 or 16. So wala tayong masukat. So try natin ito i-inject. Dahil mayroon siyang BGL, so hindi na natin siya i-inject ng BGL. Ito na lang lagyan natin ng BGH. BGH lang muna. Titingnan natin kung magti-trigger yung supply dito saka yung supply dito or dito. So BGH. Tapos titingnan din natin pag nag-inject pa tayo ng BGH dito, hindi ba magpo-protect yung BGH natin. Pag nagkabit kasi tayo ng BGH dito, kung may problema sa load side nito or yung papasukan ng BGH natin, pwedeng haharangan niya yon. Tapos yung BGH natin pwedeng magpo-protect yon. Pero kung nag-inject tayo ng BGH dito tapos nag-operate naman siya, okay lang yon. Wala na tayong ikakat na circuit, wala na tayong babaguhin. Basta nag-inject lang tayo tapos gumana siya, pwede na yung ganong setup. Try natin. So ito, nakabit tayo ng T-con tapos kumuha tayo dito ng BGH. So ang BGH ng T-con na to ay nasa 26 lang ito. So ang masusukat ngayon natin dito ay 28. So ibig sabihin hindi pa ito gumagana yung T-con na ito. Mayroon itong 26, kaya lang nasasapawan pa siya ng supply nito dahil gumana pa yung DC to DC nito. So hindi pa nag-operate yung ating T-con. Kukunin natin yung supply ng T-con natin, ipoprotect natin yung supply ng DC-DC nito, kakabit natin yung 15 natin. Ito yan, 15 kasi ito. So hindi pa yan nakakabit dito sa ating 15 dito. So ikakabit natin to sa 15 para mag-protect yung DC to DC nito sa BGH. Tapos lalabas yung BGH natin dito, at yan yung magsusupply doon. Dapat ang supply na makukuha natin dito ay mga nasa 26 lang. So ngayon ang reading natin ay nasa 28, no? So dapat 26 yan. Kabit natin to para mapagana natin tong T-con na ito, para ito na yung magsusupply dito. So ito,
nakakabit na ngayon yung ating 15 dito. Yan. 15 din naman yung out nito. Ngayon ang BGH natin, tingnan natin kung nag 26. Yun, no? Diba, nag 26 siya. Ibig sabihin, ito na yung DC to DC na nagsusupply dito sa ating BGH. Yan, 26 na siya. Yan, 26 na. Tapos yung 15 natin ay ito na rin, 15 natin. So tama naman yung supply nito, 15. Ito kasi 26, ito naman 28. So malalaman mo lang na gumana na ito pag ang naging supply nito ay 26. So naging 26 na siya, ibig sabihin yung T-con na natin yung nagpapagana sa kanyang BGH saka 15. Yan, no? Nakalagay no signal. Lagyan natin ng signal. Tingnan natin kung normal yung display. Okay, so normal yung display. Pasok pa rin siya. Tapos sukatin ulit natin yung supply natin. At 26. Yan. Pasok pa rin, ano? So gumagana siya. Hindi naman siya nagpo-protect. Kasi kung may problema rin dito, tapos pinasukan mo siya ng BGH, automatic yon, ito magpo-protect din ito. Mawawala din yung BGH nito. Pero kung nagpasok ka ng BGH dito, tapos nagtulak din ito ng BGH papasok dito, tapos hindi naman sila nagkaroon ng proteksyon, so ibig sabihin pwede. Ang mangyayari kasi niyan, nagdodoble yung supply natin. Mayroon din siyang supply na papasok dito, papasok dyan, at mayroon din siyang supply na 15 papasok dito, papasok din dyan. So nagdoble siya. So pwedeng tumaas ng kaunti siguro yung ampere nito kasi nag-double supply tayo. Pero pagdating doon sa magiging problema ay siguro wala naman. Kasi nga parehas lang naman silang supply. Parehas din yung function ng supply. So obserbahan pa rin natin. Marami naman tayong nagawa na ganitong setup. Okay naman yung unit natin. So try na lang natin dito kung magtuloy-tuloy siya or magkaroon ng problema. So kadalasan good naman yung ganitong setup kasi hindi naman magkaiba ang supply na ginamit natin. Kung pang BGH siya, pang BGH yung gagamitin natin. Saka itong setup kasi natin na ito, may protect ito eh. Ito, nagpo-protect din ito pag nagkaroon ng error yung load side. So ito magpo-protect din yan. So pag nagkaroon ng error ang load side natin, automatic magpo-protect yung DC to DC natin. Hindi kagaya doon sa mga ginagamit na boost converter, buck converter, na yun walang protect yun at mataas yung ampere nun. Hindi kagaya nito na pag itong ginamit mo, may mga protect yung ganitong T-con. Kaya pwede siya, walang problema sa load side or magkaroon ng problema yung load side natin. Kaya pa rin siyang mag-protect yung ating kinabit na T-con na extra. So mas safe yung ganitong setup kaysa gumamit ka ng boost converter or buck converter para sa ganitong setup. So yan, no, yung display nya okay naman, no? Wala naman reaction, normal naman yung display. So yan ay ito na ang gumagana na BGH natin at yung BGL natin. Pag tinanggal mo yung 15 natin dito, ang gumagana ito. So pag kinapit mo yung 15 natin, ang gumagana na BGH ay ito 26. Siguro mawawala din yung 28 nito, pero mag-aantay pa ba tayo? Mas maganda yung actual na natin, yung dito na tayo kukuha ng supply, yun yung papasok dito.
para makita na kagad natin yung display na normal siya. Okay. Kung bago lang kayo sa akin channel, huwag kalimutan mag-subscribe